Hi! Welcome back to my YouTube channel, guys. Another day, another video, another gold na naman tayo. As promised, guys, nung nakaraang vlog natin ay sinabi ko sa inyo na magkakaroon tayo ng update tungkol sa sangla ng mga VCA or Hong Kong setting ng mga alahas at saka mga branded na alahas. At kung nag-wonder kayo kung magkano or nakabili din kayo ng mga gantong uri ng alahas, ayan, tara, panoorin nyo ang video na ito. Ayan, hello sa ating mga gold hunter dyan, mga gold lovers, gold resellers, o kaya sa mga kapareho kung mahilig sa ginto, mga investors. Kumusta kay amin ditan kakabsat? Ayan, hello. Siya nga pala, guys, bago ko simulan ang video na ito, ayan, i-comment nyo nga dyan sa baba, magkano na ngayon ang sangla sa mga area ninyo? Magkano na per gram ang kuha nila ng bawat pawn shop sa inyo? Kasi magkakaiba, bawat lugar, iba-iba, lalong-lalo na sa iba-ibang pawn shop. So, meron ding pagkakaiba kung magkano kuha nila sa per gramo ng ginto. Kaya naman, hindi ko na ito papatagalin. Tara na, pag-usapan natin. Kung hindi nyo pa alam yung tinutukoy ko ng mga branded na mga alahas or yung mga Hong Kong setting, mga ganyan na alahas, yung mga branded, guys, yung may mga brand. So, hinango lang siya sa mga kilalang mga brand katulad nga ng Cartier, ayan, yung mga hardware na Tiffany. Basta yung may mga pangalang alahas, so katulad ng Van Cleef & Arpels or yung VCA. Yun yung mga tinatawag nilang branded inspired na mga alahas. Ayan na, ginaya lang siya. Pero lahat naman sila ay gawa sa 18K na gold. Kaya naman, guys, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, eto, nag-wonder kayo kung mas mataas nga kaya ang sangla nito. Ayan, ang sangla ng ating mga branded na alahas. So, ano nga bang pagkakaiba nito? Maliban, guys, same lang naman ha. Same lang naman na 18K. Pareho sila kung gaano kapuro yung ginto. 18K na Saudi gold, tsaka 18K na Hong Kong setting. Pareho lang yan. Ang pinagkaiba lang talaga ay yung quality. Ayan. At kung saan siya nanggaling. So, yung quality kasi ng Saudi gold, so yun yung karamihan na binibili natin dito, no? Pero dito sa atin, nakapag ano pala ako, guys ha, nakapag vlog ako ng difference ng Saudi gold na ganito at saka tong Hong Kong setting. So, kung gusto niyo panoorin yung pagkakaiba, ililink ko dyan sa baba, sa description box. Doon nyo makikita yung link kung saan nyo siya mapapanood. So, compared siya sa Saudi gold, guys. Si Saudi gold kasi, hindi siya gaanong pulido. Kumbaga, volume yung gawa. Parang ganon. So, pangmaramihan yung gawa sa kanya. Kaya hindi siya ganon kaganda. Ayan. This one naman, dito sa mga Hong Kong setting, iba talaga siya. Pulido, solid. Ayan, napakaganda ng pagkakagawa. Makinis. Ayan. And then, pwede mo siyang itapat sa Japan made. Ayan, sa mga Japan gold. Kasi si Japan gold, napakaganda din talaga ng mga 18K nila. Maganda, makapal. Talagang yung craftsmanship ay kakaiba. Parang ganun din dito sa Hong Kong setting. Ayan. So, ano pa yung pagkakaiba nila sa Saudi gold? Mas mahal po yung per gram ng mga Hong Kong setting at saka mga Japan gold. So, mas mahal siya ng medyo mas mahal. Hindi lang siya medyo, kundi talaga medyo mas malayo yung kanyang presyo. Ayan. Kung mabibili mo ang ganitong Saudi gold ng per gram ng 5,200, 5,500, etong Hong Kong setting, yung anak ko pumasok. Ayan, si Hong Kong setting, guys, ay nag-start siya ng 6,200 to 7,000. Ayan, yung ganito per gram. Depende kung kanino kayo bibili. And take note, guys, ha, 18 karat lang yon, 18K lang po yun, ha. Pero ganun na siya kamahal. Kasi nga, gina-justify naman na talaga mas maganda talaga kasi ang gawa ng mga Hong Kong setting, kakaiba talaga siya. Okay, ngayong alam nyo na kung ano yung pagkakaiba. Kasi yung iba kasi tinatanong, ano ba yung Hong Kong setting? Saudi gold ba yan? Mostly kasi binibili natin dito sa Pilipinas is Saudi gold. So, eto, mostly yung mga nag-a-avail ng mga to Hong Kong setting tsaka Japan gold, yung mga naghahanap ng mga quality items. Ayan. So, eto na nga, jump na tayo kung magkano nga ba ang kuha. Ayan. So, nabili ko to ng 70 plus mahigit. This is 14 something na mahigit, guys. 14.7 if I'm not mistaken. Ayan. So, panoorin natin yung video. Yung mismong video na tinanong ko ito sa Palawan Pawn Shop.
Ano ma'am, nabili ko lang siya dati ng 4,850 kasi Hong Kong eh. Times 14 grams ba siya? 14.7. Around 71. Magkano ma'am? 65? Ah, okay. 65,000. Pwede na rin, diba? Pero mababawasan pa yun, ma'am? Tataas pa siya. Itong... Pwede ma'am. Pwede din sa package. Ah, halimbawa, 1 month lang, ganun. 63. Ah, okay. 63K. Ang taas nyo ngayon kumuha. Okay, yun na nga guys, no? Pinakita ko to. Alam niyo, technique pala. Technique pala, kapag magpapa-appraise kayo, sabihin nyo na pwede bang huwag na siyang gasgasan. Tapos, itanong ko lang po sana kung magkano po ang kuha ninyo dito, sagad na kuha ninyo. Para hindi na nila gagasgasan, mas mapapabilis. Kasi kapag halimbawa ipapa-appraise nyo, gagasgasan kasi yan. So, kung hindi nyo rin lang naman siya isasangla, ipapa-appraise nyo lang talaga, gusto nyo malaman kung magkano, ganun na lang sabihin nyo na magkano kaya kuha dito, pwede ba? Makiusap na lang kayo doon. Gusto naman nila yon para iwas gasgas doon sa ating alahas. So, yun guys, sinabi nga doon, ang kuha nila dito is around 65,000 pesos. Ayan, 65,000 pesos. Hindi na rin ganun kasama kasi katulad nga ng sabi ko sa inyo, nabili ko siya ng 70,000 plus, mga 71, ganun. So, ilang months ko na tong nabili. Medyo matagal-tagal na rin. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi ko pa siya nababawi. 'Di ba? Kasi nga, mas mahal talaga yung per gram ng mga Hong Kong setting kaysa sa mga Saudi gold. Ayan. So, 65,000. Yung 65,000, mababawasan pa yon. Pero kinompute ko siya, ang kuha talaga nila ngayon per gram ay 4,421 pesos. 4,421 pesos. Ganun din dun sa mga branded. Yung Panther, ganun din ang kuha nila. Pero pinatry ko guys sa Cebuana, mas mababa si Cebuana. Ayan, wag nyo nang alamin. Okay? Mas mababa si Cebuana kumuha. Ayan. So, yun. 4,421 pesos ang per gram nila ngayon guys sa Palawan Pawn Shop. At kung hindi nyo naman ang gawin ninyo, kasi yung less nila is nakadepende kung gaano katagal yung kukunin yung plan. So, ang sinabi ko, halimbawa 1 month lang. So, 2% lang yung tatanggalin daw kapag 1 month. Ngayon, kung yung mga nagsasangla kasi na hindi na nila tinutubos, so ang gawin ninyo, kunin nyo yung may pinakamababang interest na plan. Para konti lang din ang mabawas sa alahas. So, ayan, kung tatanungin nyo nabawi na ba ang puhunan dito, hindi pa po siya nababawi. Kasi kung tatanggapin nila to ng 65,000 pesos, magkano pa ang babawiin? Ayan, versus 71,000 plus. Ayan, medyo pa, malaki-laki pa. 1,000 plus pa, 'di ba? Ang babawiin ko. Pero okay lang 'yun, guys, kasi kaysa naman bumili tayo ng mga mamahaling phone. Paglabas mo pala ng shop, wala na, 'di ba? Paglabas mo pa lang ng shop, nahawakan mo pa lang, kababayad mo pa lang, wala nang value 'yan. Kaya ito pa rin ang kagandahan sa gold. So hindi pa rin ako nagsisisi pagdating sa pagbili ko nito kahit na hindi pa siya nababawi. Because ayan, ang pagbili kasi ng mga Hong Kong setting, hindi lang siya investment, kundi pang sariling na yan, kagustuhan. Katulad din yan ng mga diamonds, kasi bumili ka ng diamonds, alam mo naman na mababa, 'di ba? Mababa ang kuha nila or mahirap siyang ibenta sa tao, pero kinuha mo pa rin kasi gusto mo 'yon. Ayan, nakakapagbigay ng kasiyahan sa iyo. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. I-comment niyo diyan sa baba kung magkano na ngayon yung sangla sa mga areas ninyo. Ayan, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, pindutin niyo lang ang subscribe button. Hi anak! And of course, pindutin nyo din yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko. Bye everyone mga kaginto! Hanggang sa susunod na vlog ulit. Bye-bye!